everyone! Welcome back! So, today's video, pag-uusapan natin yung mga common questions ng mga first-time credit card holders. So, para tong credit card 101 na din. So, meron lang ako ditong mga 7 question na i-discuss sa inyo ng mabilis para lang magkaroon kayo ng idea, no? Especially dun sa mga bagong credit card holders. So, umpisahan na natin sa question na may laman ba yung credit card pagdating sa atin? Okay, so kailangan pa ba natin mag-transfer ng pera papunta dun sa credit card para magamit natin? Okay, so lagi ako nakakakita ng ganyang question guys sa comment sections, no, sa mga videos. Kaya naisipan kong gumawa nito. So unang-una gusto kong iklaro na ang credit card po ay pwede na siya agad gamitin kapag dumating sa atin basta i-activate mo na. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-transfer ng funds or ng pera papunta sa credit card mo para gumana yon. Hindi siya kagaya ng debit cards, di ba? Ang debit card natin, yon yung debit card ng savings account natin, no? Na kailangan may laman para magamit. So, ang credit card, guys, parang kumbaga, pwede ko na rin sabihin na meron na talaga siyang laman. So, yun yung credit limit na binigay ng bangko doon sa card na in-issue sa'yo. Okay? So, ang gagawin mo lang talaga is i-activate mo yung credit card. Then, pag activated na, pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, again, hindi mo kailangan mag-transfer ng funds sa credit card para magamit mo yon. So, pangalawang question, paano ba i-activate yung credit card? Ang credit card natin, pag dumating sa atin yan, di ba nakasobra yan? Tapos nakadikit yan doon sa papel. Yung papel, pag tinanggal mo yung credit card sa pagkakadikit, nando doon makikita mo yung ways para i-activate yung credit card. So, pwede siyang i-activate through SMS. Pwede rin naman tumawag ka sa bank to get assistance para i-activate yung credit card. Okay? So, yun yung mga ways para i-activate siya. So, if prefer mo pumunta doon sa bangko mismo, no, sa branch para magpa-assist, I think pwede rin naman yon. Okay? Pero, para hindi ka na ma-inconvenience, no, pwede ka na lang mag-activate through SMS. Pag hindi gumana, tawag ka na lang. Mas mabilis. Okay? So, ganun lang. Sundin mo lang kung ano yung instruction doon sa papel na kasama ng credit card on how to activate it. Okay? So, paano ba gamitin yung credit card? So, meron na rin akong separate video about paano ba ginagamit yung credit card. Pero, bigyan ko kayo ng konting pahapyaw dito sa video na to. So, paano gamitin? So, kapag po na-activate nyo na yung credit card, kasi pag in-activate nyo yun, maghihintay lang kayo ng confirmation from the bank, no, na activated na siya. So, pag activated na, you can use it anywhere. Okay? Pwede sa store, sa mall, pambayad, or anything, no? Pwede mo siyang gamitin basta nag-a-accept sila ng credit card payment. Okay? So, pwede mo siya ipambayad sa school, no, sa tuition. I think baka nag-a-accept naman yung school ng credit card payment for tuition fees. Pwede rin sa hospital bill. No, ang usually naman ng mga hospitals natin ngayon, they already accept credit card payments. Grocery, no, kung may bibilin kang gamit sa school or gadgets, appliances, no, usually sa mall naman tayo bumibili, and halos lahat doon sa mall, they accept credit cards na. Okay? So, basta anything, no, online, especially online, pwede mo siyang gamitin. Kasi ang mga online stores, usually they accept credit card payments din. Okay? So, next, paano ba yung installment? Kasi, syempre, pag may credit card tayo, maraming offers about installment. So, ang maipapayo ko sa inyo is kapag gusto nyong i-installment yung binibili nyo, huwag kayong mahiya magtanong doon sa store bago kayo magdesisyon na bumili talaga. So, itanong nyo doon, pwede ba tong installment? Tapos, yung pwede ba tong installment sa credit card? Ganon.
So, tatanungin nila kaya, ano po ba yung card nyo? So, then they will check kung partner merchant nila or partner nila yung bangko na nag-issue ng credit card mo. For example, BDO. So, kung partner nila si BDO, definitely, pwede mong i-installment yung bibilhin mo pag ginamit mo yung BDO credit card mo. So, sila na yung mag-set ng installment, no? Kapag sinwipe nila or tinap na nila yung credit card mo doon sa terminal. So, tatanungin ka na lang nila kung ilang months yung gusto mong installment. Tapos, tanungin nyo na rin sila kung magkano yung magiging monthly installment nyo. Minsan, may offer na 0% interest, minsan wala. So, better na tanungin nyo sila kung magkano yung magiging monthly amortization nyo. No? Basta piliin nyo kung ilan yung payment term. 3 months ba? 6 months? 12 months? 24 months? Okay? So, anyway, kung hindi nyo man yun matanong, makikita nyo naman din yun sa inyong statement pagdating ng SOA nyo, or kung meron kayong mobile banking app nung inyong credit card, pwede nyo rin makita yun doon sa transactions. Okay? So, ganun lang kasimple. Ako, ganun na yung ginagawa ko, guys, kesa mag-a-apply pa ako sa bangko. Kasi minsan matagal. Dahil syempre, marami rin nag-a-apply. So, better na pagdating doon pa lang sa store, na pagbibilhan nyo, tanungin nyo na kagad kung pwede yung installment. Pero yung mga grocery, pag sa grocery, I don't think na pwede na meron sila doon installment option sa payment kahit credit card yung gagamitin mo. So, kung ganun ang ginawa mo, nag-grocery ka sa supermarket, let's say malaking halaga din yung nag-grocery mo, ayun, pwede mong i-apply ng installment sa bank. But you have to send your application with them. Okay? Although, meron ding ibang banks na doon sa mobile banking app nila, no, meron dong option to convert into installment yung certain transaction nyo. Si RCBC ganun eh. So, depende kasi guys sa issuing bank ng credit card mo. No? So, pero kung mga appliances, mga gadgets, usually, doon pa lang sa store, pwede nyo nang tanungin kung pwede installment para ma-installment nila yung purchase mo. Okay? And then, paano ba magbayad ng credit card? So, meron din ako separate video na ginawa nito, guys, eh. Maybe you can check some of my videos doon sa aking profile, no? So, pag magbabayad tayo, marami naman tayong payment options, no? So, kung meron kang mobile banking, pwede ka doon magbayad. Or kung pwede ka rin magbayad through e-wallets, yung mga GCash, Maya, ganyan. And also, pwede ka rin magbayad doon mismo sa bills and payments sa mga malls. Okay? So, sa mga malls, na-try ko na. Usually kasi minsan pag malaking halaga at hindi lumalabas sa biller's list yung issuing bank ng credit card ko, doon sa mobile banking na ginagamit ko, pumupunta ako ng bills and payments sa mga SM, ganyan, Robinsons, para doon magbayad ng credit card. Although, yun nga lang kasi mamamasahe ka, tapos pipila ka. Pero sa akin, okay lang. Kasi mas super secure at mabilis lang din yung posting ng payment. No? Pag sa bills and payments ka, yung mga SM, Robinsons, within 3 banking days, nagpo-post na siya. Pero kasi kapag na-experience ko nagbayad ako through GCash, matagal. So, parang inabot siya ng 5 araw bago nag-post. Kaya kung malapit na yung due date mo, no, I suggest huwag ka magbayad through e-wallets kasi minsan matagal yung posting. Baka mag-post siya after na ng due date mo, matcha-charge ka na ng late payment fee, di ba? So, ganun lang. Basta lagyan nyo ng allowance yung ilang araw. Dapat at least 3 to 5 days bago yung due date nyo, nagbayad na kayo. Okay? So, ganun lang kasimple guys ang pagbabayad. And then, next is, pwede ba mag-cash advance sa credit card? So, siguro naririnig nyo na yung cash advance. Pwedeng-pwede, guys. Okay, so dalawang ways usually na pwede kang makapag-cash advance. Una is, i-convert mo yung credit limit mo into cash. So, pag ganito yung gagawin nyo, maganda to kasi ang payment nito, installment. So, mamimili ka lang ng payment terms mo kung 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, or 36 months minsan meron.
Okay, so depende sa bank. Kaya lang, ang downside lang nito kasi is kailangan yung i-apply to. No? Kailangan yung mag-send ng application and subject for approval ng bangko. So, pwede nilang i-approve kung magkano yung same amount ng in-apply nyo, or pwede rin namang i-approve nila yung mas mababa doon sa amount na in-apply nyo. So, discretion ng bangko yan, sila yung magde-decide kung i-approve ba nila yung inyong application. So, magbibigay lang kayo ng nominated na bank account kung saan makikredit yung pera. Okay? So, yung another way naman guys is yung cash advance, yung withdrawal sa ATM. Kaya lang guys, para ma-avail nyo yung ganitong feature na cash advance withdrawal sa ATM, dapat meron na kayong cash advance PIN. So, pag wala pa kayong cash advance PIN na inisyu ng bangko, hindi kayo makakapag-withdraw sa ATM gamit yung credit card nyo. Okay? So, yun lang yung tatandaan nyo. And kung sakaling meron na kayong cash advance PIN at nagpaplano kayo mag-withdraw using your credit card, pag-isipan nyo muna kasi ang daming fees niyan. So, kada withdrawal, meron yung 200 pesos na cash advance fee. Tapos, from the date na nag-post yung cash advance transaction mo, meron na agad yan interest. So, tumatakbo na agad yung interest ng bangko. So, may cash advance fee, tas may interest pa, no? So, pag hindi, ang payment pa nito guys, tatandaan nyo ha, kailangan, pag nag-cash advance kayo through ATM withdrawal, babayaran nyo yan ng buo pag sa on or before ng due date nyo. Kasi pag hindi nyo binayaran ng buo yun, magpapatong-patong na yung finance charges nun. Kaya dapat, pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo mag-cash advance ng yung withdrawal sa ATM. Kasi medyo mabigat yun. No? Kasi full payment agad ang required doon on or before your due date. So, lastly, kung nakapag-avail ka ng cash advance, paano ba yun bayaran? Okay, so yun, kagaya ng sabi ko, so kung yung conversion ng credit limit into cash, medyo magaang siya kahit may interest kasi monthly yung payment mo nun. So, kinakalculate na kasi ng bangko yon kasama na yung interest. Kaya, yung monthly amortization mo may interest na nakasama yon. Ang kailangan lang mong gawin is monthly talaga. Nagbabayad ka nung full amount kung magkano yung monthly payment na nakaset. Kasi kung hindi mo babayaran ng buo yon, or magmintis ka ng isang buwan, magpapatong-patong na rin yung finance charges or yung interest nun. So, lalaki rin yung babayaran mo. And for cash advance na withdrawal sa ATM, hindi yan pwede monthly. No? Full payment ang required dyan on or before your due date. Kaya, yun. That's how you pay yung mga ganong type ng cash advances. And kung paano nyo siya babayaran, ganun lang din yung sinabi ko kanina. So, you can use mobile banking. Hintayin nyo yung USOA nyo or yung statement nyo. Tapos, tsaka kayo magbayad. And then, pwede kayo magbayad using your e-wallets or pwede rin kayo dumiretso rin sa SM bills and payments, sa mga bills and payments ng malls. Okay? So, that's all guys yung gusto kong i-share sa inyo. I hope makatulong to. And if you have further questions, leave your comment below. I will try to answer you. And you may also want to check yung mga past videos ko kasi meron din ako doon mga videos na talagang detailed about payment ng credit cards, yung mga cash advance, about cash advance PINs. Okay? So, thank you again sa panonood and see you on my next. Bye!